Sige mga tao, sa tingin ko magugustuhan ninyo ang video na ito. Hindi ako fan ng dalawang taong ito dahil naiintindihan ko ang mga Islamista, ang woke na kanan at ang woke na kaliwa. Galit ako sa kanilang lahat. Hindi natin sila kakampi. Pero hindi natin may kakailan na masarap panuurin silang mag-away dahil si Nick Fionta ay todo sip-sip sa mga Islamista nitong nakaraang 2 taon o higit pa. Pati si Meg Hasan nakisali. Sabi niya, mga kapatid na Muslim, huwag kayong sumama kay Nick Fionta. Isa siyang puting supremasista. Lumantad siya at winasak ang mga Islamista. Teka. Kasi, alam mo, meron siyang Israel derangement syndrome at galit pa rin siya sa mga Hudyo at sa mga Zionista at lahat ng yon. Inisip niya, ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Ganyan din ang nangyari sa maraming woke na kanan na grupo, tulad ni Alex Jones. Pero dati, at si Nico sa kasamaang palad, ay isang Islamist. Kaya kailangan ninyong maintindihan ng lahat ng ito, mga kaibigan. Kailangan ninyong maintindihan ng mga grupong ito at kung saan tayo nababagay. Okay, panuorin ninyo ito. Ito si Nico. Napakabobo ng mga tanggana ito dahil hindi nila alam na, malinaw naman, napagalit nila ang woke na kanana grupo dahil sa video na ito. Tingnan ninyo ito. Ito si Nico noong ika-4 ng Hulyo. Hindi! Hindi! Hutangin mo! Ito ang Islamikong Republika ng Estado ng New York. Nakatayo ang New York. Magaling. Gusto namin ganito umasta ang mga Muslim at ang mga tanga. Siya ay isang baklang Haitian na imigrante. Kaya nagbalik loob siya sa Islam dahil ginagaya niya si Andrew Tate, sa totoo lang. Sinusundan niya ang mga yapak nito. Kaya nagbalik loob si Andrew Tate sa Islam. Kaya nagbalik loob din siya sa Islam. At ngayon, malinaw na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil hindi naman talaga tunay na Muslim si Andrew Tate. Pero patuloy pa rin siyang nagpapanggap na tunay na Muslim, kaya naman kailangan niya magpakitang gilas para patunayan ang pagiging Muslim niya. Kaya siya nagsasalita ng mapang-udyok na bagay na maganda rin para sa atin mga pare, kasi napapagalit ito ang mga masisiding makabayan. Sinasabi nila, "Wow, hindi pwede ito." Hindi namin ito papayagan. Kaya naman nagsimula nang lumayo ang mga woke right mula sa mga Islamis, mula sa mga Muslim. Papalak ang Islam sa lahat ng bahay. Inshallah, magiging Muslim ang mundo. Hindi mangyayari yan. Ang bigong ideolohiyang gaya ng Islam mula sa ika-7 siglo ay hindi maghahari sa mundo. Maligayang pagdating sa New York ng tatay ko. Nakikita mo bang lungsod? Nakikita mo kung paano ang itsura nito? At di magtatagal, magiging ganito rin ang itsura ng lungsod mo. Ikaw at anong hukbo? Hindi mangyayari yan. Pakinggan mo na lang ang ilang video kasi pagkatapos nun, maraming tao sa woke right ang nainis gaya ng nabanggit ko. At si Alex Jones, gaya ng sinabi ko, hindi ako tagahanga ni Alex Jones pero alam mo, hindi ibig sabihin nun na hindi natin pwedeng ma-enjoy na nag-aaway sila sa isa't isa. Kaya panurin mo ito. Bakit mo sinabi sa viral video na mangyayari ito sa mga syudad kung loloobin ng Diyos? Dahil bumaboto ang mga Muslim bilang isang blok. Ngayon sa Europe, nasa 8% na Muslim sa maraming lugar. Sa mga syudad, umaabot ng 20, 30, 40%. Kaya sila na nangangingibabaw sa voting block. Bakit may Sadiq Khan sa London? Bakit may Mandami sa New York? Maraming tanong. Gusto mo bang sagutin ko mga yon? Hindi. Sinasabi ko lang. Ang mga Muslim ang swing vote. At alam na lang kasama ang mga Democrat Socialists kaya na lamang ibabaw. Ay papakita ko sa iyo ang libo-libong imam sa Dearborn, Michigan, Houston, Texas at Plano, Texas na nagsasabing kami ang sasakop. Lahat nakapanood ng video pare, sabi mong kami ang kuha ng kontrol. Pero ngayon parang ikaw ang biktima. Hindi ko sinabi yon. Hindi ko sinabi yon. Naging biktima ka ng mga neocons sa Israel. Sige. At nangyari yun. At kaya nga, tingnan mo, yun lang ang nagbuklod sa kanila. Yun lang ang nag-uugnay sa kanila. Meron silang magkakaparehong galit sa Israel at sa mga Hudyo. Siya ay galit sa Israel at sa mga Hudyo mula sa pananaw niyang Islamista. Galit siya bilang far-right white supremacist. Hindi ko alam problema ng mga taong tulad niya dahil ang mga Kristiyano, lalo na Amerikano, dapat ay lumaki akong iniisip na mahal ng mga Amerikanong Kristiyano, lalo na sa Bible Belt, ang Israel, sa hindi ko alam na dahilan. Pero hindi ko alam kung bakit lahat ng mga taong ito, siya at si Tucker Carlson, at lahat ng iba pang mga tao, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Malinaw na wala silang pakialam sa mga batang pinasabog sa Gaza. Wala silang pakialam doon. Kaya nga tinawag ko na lang itong
Israel Derangement Syndrome. Si Elon Musk. Ang globalista na kinikilingan mo ay nagpapapasok ng H sa B at pinakamayamang tao sa mundo. Gusto ko na pabor ka sa malayang pananalita. Hindi ako sa ngayon sa lahat ng ginagawa ni Elon Musk. Ayaw mo ng malayang pananalita kung gusto mong ipa-deport ako dahil lang sa paggamit ko ng malayang pananalita. Sa totoo lang, laban ka dito. Parang dinidemonyo mo ang Black Lives Matter. Parang tunog woke liberal ka. Sinabi ko rin na gusto ko parang tunog gising na yon. Hindi pwedeng gamitin ang malayang pananalita mo para sirain ang Amerika. Hindi natin pwedeng bigyan ng malayang pananalita ang mga taong gustong pabagsakin ang konstitusyon ng Amerika. Diyan ka na umabot sa pagtataksil sa bayan, kaya hindi yan malayang pananalita. Liberal ka dahil sa woke mind virus. Kung gusto mong ipa-deport ako dahil sa paggamit ko ng malayang pananalita, Sasagutin ko yan. dahil ginagamit mo talaga ang pinakamalakas na uri ng censorship. Ngayon, kung ang pinakamaliamang tao sa mundo ay nagsasabing dapat akong ipa-deport dahil sa malayang pananalita, lalo na't isa siyang migranteng Aprikano. Kaya kung gusto mo talagang protektahan ito, Iyan ang sabi mo. Kung tatanungin ako, bakit ko ito sinabi? Mana Islamist. Kung tatanungin mo ulit kung bakit ko naman sinabi yon, Tere, alam naming naglalaro ka lang. Tinanong mo ako tungkol sa Quran mo at sabi ko, matatalo ka. tinanong mo ako, walang tao dito, hindi ito ganun. Sayap ito. Plano nilang ipitin ang mga Kristiyano. Sinong nariyan? Tingnan mo ito. Isa itong psy-up. Sila, siguro inaakala kong ang mga Hudyo at mga Zionista, sila ang nag-uudyok na mag-away ang mga Muslim at Kristiyano. Sinabi nila sa'yo na babagsak ang Amerika sa Islam at lahat ng tao doon ay magiging Muslim. Nabanggit ba nila yon sa'yo? Kung ginawa nila yon, tanga ka dahil naniwala ka. Magaling mga Hudyo kung kayo ang gumawa nito. Mga Muslim laban sa isa't isa para maulit nila ang walang katapusang mga digmaan nila. Umepekto na yan dati. Huwag mo nang hayaang mangyari ulit, Alex. Kung tinututulan mo ang Iraq, Ikaw mismo ay sumusuporta sa Israel. Ano ang walang katapusan digmaan? Sa totoo lang, dapat pa nating bumbahin sila ng mas matindi. Mag-ensayo at sumali sa digmaan para sa kanila. Hindi. Sumusuporta ka sa Israel, hindi sa Islam. Kasama mo ang Israel, demokratiko, sosyalista, at Black Lives Matter na sinuportahan mo sa bansa nito. mga lokal na liberal na sinusubukang patahimikin ako. Kung ikaw hindi, Nakita ko na sinabi mo na yan dati. Magiging marahas daw tayo. nakita ko sinabi mo na mga crisis after sila sa Sandy Hook. At tingnan mo ang nangyari. Kung gusto mo mag-ad hominem, manatili tayo sa paksa. Diyos ko, Sandy Hook. Nahuli mo ako. Balik tayo sa paksa. Umuwi ako at sabi ko, Hindi ko nasasabihin yan na yun. Sa totoo lang, pinag-uusapan mo pagkabata ko. Sabi mo, bakit ko nasabi? Narinig ko siya'y sanggol. bakit ko nasabi kung lolobi ng Diyos? Baka narinig kita. May ginawa ba ako sa dumi mo? Hindi, ikaw ang nagtulak sa trilyonaryo na lagyan ako ng target. Kaya oo, magaling. Diyos ko, ang buong kayamanan ay Ipinapakita niyo? ipin, paghiwa ng lalamunan. Sige, wag umiyak tungkol sa henosidyo laban sa mga puti. Kaibigan mo ako, ang Quran ay hindi gabay para sa pananako. Walang imam ang nagsasabi niyan. Huwag kang umiyak tungkol sa pagpapalit sa komposisyon ng populasyon mo. Nasasira ang Amerika. Hindi. Ang mga globalista ang sumasakop. Hindi. Ang Amerika mali talaga yan. Maling paghahambing dahil siya ay isang Amerikano. At ang pagpapakita ng pag-aalala tungkol sa pagbagsak ng Amerika ay ganap na lehitimo. Maging ito man ay pagbagsak ng populasyon o pagbaba ng Kristyanismo. Ano man yon. Bilang isang Amerikano, mga isyu ito ng Amerika. Pwede kang magreklamo, lehitimo man o hindi. Pero dahil tagalabas siya at nakikipag-alyansa sa isang banyagang ideolohiya, hindi mo pwedeng gawin yon. Hindi sila maikumpara. Pakiusap, hindi karapatan ng mundo ang mangibabaw sa planeta. Nasasakop na ang kanluran. Hindi. May imigrante rito. Hindi. Narito ang mga imigrante mula sa mga digmaang nilabanan ko. Okay lang yan. Di ko maintindihan kung bakit iniisip ng iba na maganda tong argumento. Binomba nyo kami kaya kami pupunta sa bansa nyo. Paano kung bumbahin namin kayo at ayaw pa rin namin kayong papasukin? Ang pambubumba kasi ay nanggagaling sa posisyon ng lakas. Samantalang kayo ay nakikiusap lang na papasukin. Voluntaryo yon. Ang kanluran, voluntaryo lang kayo pinapasok. Hindi nila kailangan gawin yon. Pwede pa nga kayong bumbahin at hindi pa rin kayo papasukin. Anong klaseng argumento yan? Kailangan kong iparinig ang video na ito. Ganito sila kumilos pagkatapos. Kailangan natin ito. Tingnan mo. Sa tingin ko, kung siya yung tinatawag na Final Elite. For the next, sit down, please. No. Go back. Hindi. Umiiyak ang dalawang Aprikano dahil mapapatapon na sila mula Pransya. Hindi. May digmaang sibil na nangyayari sa bansa ko. Binubomba ng Amerika ang bansa ko. Pakiusap, hayaan niyo akong manatili. Bubombahin namin ang bansa ninyo at hindi namin kayo papapasukin. Kailangan ninyong sakupin ang Amerika gamit ang puwersa. Tingnan natin kung kaya ninyo. Hindi ko maintindihan kung bakit akala nila magaling ang argumento nila. Binobomba nyo kami. Hindi.
Napapalitan ng Amerika ang kapakanan ng sulo ng mga bansa. Planeta. Hindi. Hindi. Inagaw na ang kanduran. Hindi. May mga emigrante dito. Hindi. May mga emigrante dito mula sa mga digmaan na nilabanan ko sa loob ng 700 taon. Mga emigrante na galing sa mga digmaan na nilabanan ko. Nakipag-alyansa ang Hollywood sa inyo. Inatake ng mga krusada ang mga kaawa-awang maliliit na Muslim. Hindi ko sinabi ang alinman dyan. Nakipagtalo ka sa sarili mo, Alex. Mawawala ka sa sarili. Sabi ko, ginagawa yan ng Hollywood. Hindi ako nagsabi niyan. Sabi mo, kontrolado ng Chicoms ang Hollywood. Hindi mo ba sinabi na ang Chicoms ang kumukontrol sa Hollywood at hindi ang mga supremasistang Hudyo? Hindi yun ang sinabi ko. Sa buong clip, nabanggit ko lang na nabasa ko ang artikulo sa Wall Street Journal tungkol sa China. Parang ganito, 10 pinakamalalaking kumpanya sa Hollywood ang bumili ng controlling interest sa anim. Aminado ang China na nagpapundo sila ng anti-Western, anti-Putin propaganda. Malakas ang alyansa nila sa Hollywood laban sa Amerika. Hindi naman mahirap paniwalaan yan. Ito ang dahilan kung bakit nagbabago ang demografiya. Ito ang dahilan kung bakit napapalitan ang kanluran sa Hollywood. Hindi kontrolado o pagmamayari ng Sina ang malaking bahagi ng Hollywood. Sabi ni Alex Jones, hindi raw. Seryoso ka ba? Nagbibiro ka ba? Ang mga Chino? Ito ang dahilan ng pagbabago sa kanluran. Kapag nagpapalaganap ka ng kasinungalingan na kontrolado ng mga Chino ang Hollywood, nalilito ang tao at nahahaluan ng kasinungalingan ang totoo. Minsan, may totoo kang sinasabi, tapos may dagdag na kasinungalingan. Si Sneaker ay talagang tuso. Tuso. Iyan ay lumang puting supremasustang atake laban sa akin dahil tinatalake ko ang Sina. Tignan mo si Mitch McConnell, parang walang utak at ang asawa niya ay tumatakas papuntang Sina na kilalang Chicom agent. At tingnan mo si Feng at si Swalwell at lahat ng mga Chinese na espiya. Lumilihis ka na naman sa usapan. Sinasabi mo ba na ang Sina sa geopolitika ay hindi ang pamunahing kalaban natin sa militar at hindi rin ang pinakamalaking puwersa ng paniniktik? Hindi ko sinabi yon. Sinabi ko, hindi China ang pangunahing kumukontrol sa Hollywood. Wala akong binanggit tungkol doon. Hindi mo naman talaga sinabi yon, tumawa ka lang at sinabi mong kontrolado ng China ang Hollywood. Hindi mo sinabi na sila ang pangunahing may kontrol. Ano ngayon, 10 o 20% lang ba? Tara na, Sneaker. Huwag kang masyadong tuso. Sasabihin ko ito ng dahan-dahan, magkaibang bagay ang sinabi mo. Noong mga 15 taon na ang nakalipas, gumawa ang Wall Street Journal ng artikulo kung paano nakuha ng Sina ang control sa 6 sa 10 top Hollywood production companies. Hindi ko sinabi na sila ang mga producer, hindi ko rin sinabi na sila ang mga direktor. Iyan ang dahilan kung bakit napilit ang humingi ng paumanhin si John Cena dahil nabanggit niya ang Taiwan. Ginagawa nila kay Tom Cruise na ulitin ang isang eksena sa pinakabagong pelikulang Top Gun dahil kahawig ito. Parang lumalabas na ang katang-isip na lungsod o ang bansang kinakalaban ni Maverick ay China. Kaya pinapabago nila ito sa kanya. Pangunahing mga Hudyo, sinabi ko yan sa palabas. Kaya 1 oras kong tinalakay ang rehimen yon gamit ang mga pag-aaral at clip. Tapos sinabi ko, ayoko nung nilalagyan nila ng chemical ang tubig na napapabading sa mga palaka. Pinakita lang ng media ang 10 segundong clip. Hindi lahat ng pag-aaral na ipinapakita ko. Napatunayan din na tama ako. Parang ikaw rin kapag binabaliktad mo lahat at gustong palabasin na sinasabi mo bang walang kontrol ang Sina? Di ko na alam kung gaano na kalaki yun na yun sa maraming media sa US. Siyempre, pero karamihan ay mga supremasistang Hudyo. At mali ka. Siya lang talagang kaya, hindi lang nila matanggap. Ang mga Hudyo ang nagpapatuloy ng usapan sa pamamagitan ng pag-redirect nito papunta sa usapan. Karamihan sa mga Hudyo sa Hollywood ay pabor sa Palestina. Paano nangyayari yon? Laban sa kanlaran, Puti at Cristiano. Kung gusto mo protektahan ng bansa, tutukan mo ang issue. Alex, huwag mo guluhin ng kalokohan. Sabi ni Dan Bilzerian, hindi naman papupunta si Nick Fuentes kina Piers Morgan o sa malalaking palabas para pag-usapan ang Israel. Hindi rin yun, totoo. Ganun lang. Mas marami akong nasasabi tungkol sa Israel kaysa sa iyo. Ganun lang talaga. Parang paligsahan lang kung sino mas makakabanat sa Israel. Mas nakakatawang video daw ni Alex Jones na nang-aasar sa Islam. Panurin natin, hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Isang manifesto ng kanilang Mexican nationalista na mga catboy. Sige, Muhammad Jihad. Well, ito ay... Durga Muhammad Jihad. Gusto mo bang sabihin ko na kaibigan mo ako tulad sa Quran pero sasaksakin kita sa likod? Sinasabi mo yan. Paano kung maging Shia ako, kumuha tayo ng espada at putulin ang ulo natin tapos 8 oras akong magmamarsa? Mali yun. Na mali yun. Mali yun. Pwede rin akong maging mega church Kristiyano kasama si Kenneth Copeland na umiinom ng dugo ko o kasama si Erica Kerr na nagpapaputok ng fireworks sa puwet ko. Gusto mo bang gawin ko yung maliit na minorya na yon? Para demonisahin ang 2 bilyong tao, mga ginang at gino.
ang mga damo mula Connecticut, ang makapagyarihang Mongol, ang kamangha-mangha, makapangyarihang sneaky. Allahu Akbar, Nico Allahu Akbar, wala ka nang. Utak, kaya anong nagpapaniwala sa'yo na kaya mo akong ipatapon utak? Kaya anong nagpapaniwala sa'yo na kaya mo akong ipatapon kung hindi ako kayang pabagsakin ni Sean Strickland, hindi mo ako mapipigilan. Paparating ako. Sabihin mo, paparating ako, Darka Muhammad. Allahu Akbar! Ikaw! Mga pare, tingnan nyo to. Ganito na ang antas ng usapan natin. Kaya pala bumabagsak ang kanluran dahil dito. Baka iniisip nyo, bakit ko ba pinapatugtog sa inyo to? Milyon-milyon tao ang nanonood at nakikinig sa kanila halos araw-araw. Milyon-milyon. Ito na ang kinabukasan, mga pare. Maganda to, sinasabi ko. Sa estratehiya, panalo ito sa atin. Gusto natin ganito kilos nila. Nakita niyo ba paano siya nagkumpas? Yung kumpas na pagputol ng leeg. Paboritong gawain ng mga Islamistang ito. Maganda yan, nakakagalit sa mga tao. Tignan niyo si Alex Jones. Galit siya sa pagkaalipin. Yung pagkuha at paggawa nating alipin sa mga babae. Sa inshallah, magiging Abdul Alex Jones ka. Assalamu alaikum Harris, ang pinsan mo. Ang saya-saya mo nga talaga. Pare, di ko makita pinsan ko. Lagi akong may kambing. Derka Muhammad Jihad, ito ay nagmula sa iyong mga pinunong Hudyo. Ito ay nagmula kay Abraham, kung saan ikaw ang masamang anak, ikaw ang masamang Islam. Masamang Abraham sabi, hindi ikaw ang pinili, hindi maganda, tusok ka, isinumpa ka, tusok ka, isinumpa ka magsuot ng panggabing damit, at si Maria ay pinsan mo. Paalam, tuso. Bye-bye, Sneaky! Bahal kita, tumigil ka sa pagpatay. Ang pangalan niya ay Tuso, isang tusong ahas. Ahas. Sige, mahal ka namin, Tuso. Kita tayo bukas. Assalamualaikum. Salam! Alaikum. Napahiya siya. Napahiya siya. Grabe. Sige, ipapakita ko sa iyo ang isang video ni Andrew Tate. Pati si Andrew Tate, pinahiya siya. Ang tuso talaga ng taong to, sobra. Pakinggan mo, nakakatawa to. Hindi ako lubos sa ngayon kay Andrew Tate. Pero ang galing nito. Ilang taon na nakalipas, may isang streamer. Sa tingin ko, alam na ng lahat kung sino ang tinutukoy ko na sobrang obsessed sa akin. Kapag nakakuha ako ng numero ng babae sa Fresh and Fit, sinusubukan din niyang gawin yon. Lahat ng ginagawa ko, kinokopya at ginagaya niya. Sinubukan niyang gayahin ako, sobrang obsessed siya sa akin. Akala ko gusto lang niyang sumikat, pero lumalabas na may homosexual na obsession pala siya. Nagpunta siya sa Romania kasama sina Myron at Fresh, dalawang hinahangaan kong magadaling na lalaki. Napoon nila akong payadan siyang sumama. Pagdating niya, kumilos siya ng kakaiba at parang bakla. Sinabi niya sa akin na may cock na issue siya na bunyag at nagkaroon ng malaking eskandalo. Nakita ko siyang nakikipagtalik sa ibang mga lalaki. Parang wala lang sa kanya. Nakita ko yun, ang galing. Kaya gusto kong pag-usapan ito kasi isipin mo kung makita mo nakikipagtalik ang babaeng mahal mo. Nakikipagtalik. Oo, gusto ko yun. Gustong gusto ko. Diyos ko, Medyo kakaibang fetish. Well, nahanap niyo ang tamang relihiyon, mga pare. ano ang tingin ko sa cock-queening at kung normal lang ba na tuklasin ang iyong sexualidad? At kung nasubukan ko na ba ito at sinabi ko, tingnan mo, mas matanda ako sa iyo bro, ay hindi ko pa nasubukan yan. Hindi ko tingin na normal yan at nagsimula silang magsabi, hindi ba normal lang nasubukan ang mga bagong bagay? Hindi mo ba tingin na normal lang maging curious? Paano mo malalaman kung talagang bakla ka o hindi kung hindi mo pa nasubukan maging bakla? Tapos napansin ko na nilalaan nila pala niya ako. Pero alam mo yon, Nung 14 ako, akala ko bakla ako at nanood ako ng gay porn. Bakla ka ba? at nung na-realize ko, nung 14 siya, Nanood siya ng gay porn. Ako, 43 na di pa nakakapanood ng ganun. nilalandi niya ako, akala ko ang pinakamabuting gawin ay huwag na lang siyang kausapin. Kasi ayoko ng mga chismis na ganyan. Ayoko maging mahilig sa drama tulad niya. Hindi ako katulad niya na laging online para mga alipusta. Kaya pinuto ko na lang ang ugnayan namin, obsessed siya sa akin, at medyo kakaiba siya. Ayokong sirain ang karera ng tao, kaya hinayaan ko siyang mag-isa. Simula nun, pinabanggit niya ako araw-araw sa bawat stream niya. Si Andrew Tate nagsuot ng t-shirt na may kinalaman sa sugal. Si Andrew Tate nagmaneho ng kotse. Si Andrew Tate uminom ng kape. Si Andrew Tate ganito. Si Andrew Tate ganyan. Na-obsess siya sa akin. Ang makikita mo yon sa paraan niyang pag-usapan sa mga mata niya. Hindi dahil mataas ang moral niya o gusto lang ng click. Ito'y galit na may halong homosexualidad.
na pinipigil, mga pare, ayaw kong sabihin to. Naiilang ako. Mga pare, ang tanging dahilan kung bakit ipinapakita ko ito sa inyo ay dahil alam kong mas matanda ang aking mga manonood at malamang ay hindi sila interesado rito. Ang tanging dahilan kung bakit ipinapakita ko ito sa inyo ay gusto kong maintindihan ninyo ang antas ng ating talakayan. Milyon-milyong kabataang lalaki ang nakikinig sa mga taong ito. Kaya parang nabubuhay tayo sa mundong puno ng mga payaso. Ito ang mga lalaking ito ang mga kinatawan ng Islam. Islam, mga Muslim, ang mga ito at mga Muslim influencer. Oy, sandali lang. Sabi ni Muhammad Ali Jaber, sinuportahan nila ang mga taong ito. Tingnan mo kung gaano kasama ang mga nagtatangkang ipalaganap ang Islam sa kanluran. Iyan ang ginagawa nila. Kinuha nila ang mga sikat na influencer sa social media dahil iniisip nilang kapag nag-Islam ang mga taong ito, sa gayon, makakaisip tayo ng paraan para maabot ang puso't isipan ng mga kabataang lalaki sa kanluran. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung gagana ito. Sa tingin ko, hindi ito gumagana. Sa tingin ko, hindi ito magwo-work. Dahil ang Islam ay isang masamang ideolohiya na kabaligtaran ng lahat. Kaya sa huli, maghihiwalay at mag-aaway din sila. Pinag-uusapan ko lang ito dahil ang mga woke sa kanan ay kumalas na sa alyansa nila sa mga Islamist. Gaya ng ginawa natin, karamihan. Pinag-uusapan natin ang alyansa ng komunista, sosyalista, taliwa, woke na kaliwa, at Islamist. Madalas nating talakayin ang alyansa nila. Pero hindi ang pagsasanib ng mga woke sa kanan at mga Islamist, gaya ni na Candace Owens at Tucker Carlson. Hindi ko sigurado kung alin. Oo, malamang kasama rin si Tucker Carlson dyan, pero baka may iba siyang agenda. Sina Candace Owens, Nick Fuentes, Alex Jones, woke naman sila, di ba? Dan Bilzerian, woke din yan, di ba? Matagal na silang kakampi ng mga Islamist. Siguro mga 2 o 3 taon na. Kaya matagal na rin akong naiinis sa alyansa nila. Masaya ako na nagkakahiwa-hiwalay na sila. Masarap panurin, kaya sulitin at mag-enjoy tayo. Sa video na ito, gusto ko na lang matapos lahat. Sabi ko, hindi kita papatulang bro, umalis ka na. 5 taon ko siyang binaliwala. Ngayon, 5 taon na nakalipas. Hindi siya tumitigil sa kakasabi tungkol sa akin. At kung panoorin niyo siya habang ginagawa niya yon mga pare, panoorin niyo siya at tingnan niyo ang mga mata niya habang ginagawa niya yon. Isa yung kinipigil ang galit ng isang homosexual. Galit na galit siya na yon, napapanggap siyang Muslim, at kunwari maka-Islam, palaging kunwari tungkol sa Islam habang palihim na bakla. Tingnan mo kung anong nangyari kay Blandy mula Australia, kay Lily J. Ang mga influencer na nagpapanggap na Muslim para lukohin at kunan ng perang mga Muslim ay matinding panlilin lang. At tingnan mo, na-enjoy ko talaga. Natutuwa ako kapag itong mga madaling malinlang at walang alam na mga Muslim ay naluloko nila. Gustong-gusto ko talaga yon. Nag-survey kamakailan ng 5 pillars at tinanong sila, ano ba yan? Hindi na nakikinig ang mga batang Muslim na yon sa mga eskular ng Islam, gaya ng mga naunang henerasyon. Nakikinig sila kina Andrew Tate, Sneeko at iba pa. Lily J, tingnan mo. Kaya nila ginawa yon. Nagsagawa lang ng survey ang 5 pillars tungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan ng isang kilalang Muslim na personalidad, i.e. Lily J. Ano ang opinion mo sa mga kilalang Muslim influencer tulad ni na Muhammad Ijaz at iba pa? Oo, 47% ng mga tao ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa kanila. 47% rin ang nagsabing halo-halo ang kanilang nararamdaman. 6% lang ang nagsabing nagtitiwala sila. Kaya mga kaibigan, maganda ito. Alam niyo kung bakit? Maganda ito. Maganda ito. Dahil ang pinakabagong estratehiya na ginagamit ng Muslim Brotherhood at ng lahat ng masasamang taong gustong palaganapin ng Islam, ang estratehiya nila ay bumabalikwas laban sa kanila. At naalala ko nung si Andrew Tate ay nagpalit ng relihiyon sa Islam. Dati akong gumagawa ng video tungkol sa kanya at sabi ko, manluloko lang yan, niluloko kayo. Pero naisip ko, bakit ko nga ba sinusubukang bigyan sila ng babala? Hayaan mo siyang gawin yon. Hayaan mo siyang bumagsak, sabi ni Sun Tzu. Huwag isturbohin ang kalabang nagkakamali. Kaya huwag niyo silang isturbohin mga pare, sulitin niyo lang. Pero sa totoo lang, parang nagiging boring na itong video na to. Kaya sulitin niyo lang mga pare, sulitin niyo lang. At saka nga pala, hindi ko ipapalabas sa inyong video na to. Hindi ko na kayo inipin sa usapang Nick Fuentes. Pero heto siya, binabanata na naman si Sneeko. Sa palagay ko, mga 1 o 2 linggo na ang nakalipas, gumawa siya ng video na tinitira ang mga Islamist at Muslim. At opisyal niyang inihiwalay ang sarili sa naratibo ng mga Muslim. Gaya na sabi ko, nagkakaisa lang sila sa galit sa Israel at mga Hudyo. Hindi ko alam kung sino nagsabi nito, pero totoo, walang napapalangpot. Oo, kung ang alyansa ay batay sa galit, walang mangyayari doon. Parang si Jesus o Gandhi, natuloy ako magsalita pare.
Sige, hanggang dito na lang mga tol.